we are back sa garahe natin. Dami natin ginagawa, no? Full pack yung garahe. Update lang dito sa Livin. Ayan, bale nahugot na lahat ng sa engine bay natin. Tapos itong nose frame buo na. Ayan, kung makikita nyo, nakahinang na siya lahat. Hindi pa lang siya nalilinis, pero goods na yan. Nasukat na din namin yung mga fenders niyan, tsaka hood, bumper. Sa loob, natapos din yung loob natin sa wakas, no? Yan, kung makikita nyo dito, yung flooring natin, buo na. Yan, kompleto na yung flooring natin. Baka pwede na natin simulan yung harness sa loob. Ayan, kompleto na yung hinang yan. Bale, ginagrinder na lang yan, then anti-corrosion. Tapos yung ilalim naman, ayan, meron naman na siya, nalagyan na lahat. Then, ang next dito ay yung likod na naman. Inaba natin tong tail cut natin dito. Bale, ito yung mga dati ko pang nabiling tail cut. Ayan. Hindi ko alam kung ba't ko siya binili, pero ayan siya. Ito, Japan surplus na tail cut to. Isasalpak natin siya dito sa kotse natin. Yun na lang naman yata yung kailangan natin na medyo malaki-laking trabaho. Pati itong running board. Ayan, itong running board kasi na to, ayan, bulok na bulok na. Andiyan na yung kapalit niyan. Aayusin na lang or lilinisin and then isasalpak. Wala yung latero natin ngayon. Pahinga muna kasi isang linggo siyang dire-diretso dito. Sulit naman yung 1 week niya kasi ang dami natapos. Yan yung itsura ng Livin natin ngayon. Tapos yung Euro 1 natin, hindi pa natin siya mababano kasi wala pa tayong paparkingan. Ito, tumag na tayo ng junk shop para makuha to. Hindi ko pa sure kasi kung kukunin din to ng latero kasi yung kabila, diba? Yung running board natin bulok na. So itong kabilang side, di ko alam kung kukunin pa natin to or i-repair na lang niya yun doon sa kabila. Pero ayun, yun yung gagawin ng latero natin. Ayun nga pala, ito, ubos na tong laman ng loob nito. Ito siya. So medyo nilinis din namin ng konti yung engine bay niya bago ilipat lahat ng laman nitong kabilang kotse. Bali, ilipat natin to dito. And tignan natin kung gaano katagal siya bago matapos, no? Pero ayan yung itsura niya ngayon. Nilinis na namin yan. Sa loob, halos natanggal ko na lahat. Tapos isinako ko yung mga parts niya. Ayan. Carpet na lang. Then, ayusin natin yan lahat. Ilipat natin yung laman nitong kabilang kotse dito. Pwede na natin itong simulan, no? Tingnan natin kung hanggang saan yung matatapos natin ngayon. Bago pala natin simulan itong paglilipat dito. Ito muna, no? Kasi sobrang dumi na ng NMAX natin. Linisin muna natin siya ng konti. Okay naman eh. So ganoon lang tayo pag naglilinis sa motor. Tubig lang kasi maganda naman yung coating natin. Tapos diretso tuyo. Hindi naman kumakapit halos yung dumi dyan. So di natin siya kailangan pakakuskusin. And magagasgas lang din. Basahan natin na ginagamit. Yung isang punas lang tuyo agad. Makita ko sa inyo guys kung ano yung tsura na itong towel na to. Ito siya. So, pag pinunas ko yan, di ba? Halos tuyo na. So, di siya talaga sobrang magagasgas. Isang pasada lang. So, tapusin ko lang to, tapos simulan na natin tong isa. Bale, tapos na natin siyang linisan. Mabilis ang linis lang. Kasi, tagal na natin siya, hindi nalilinis. Puro tayo gamit. Hindi natin nalinis ng ayos kasi di natin siya sinabunan. Pero okay na muna yan sa ngayon. So, simulan na natin to. Madami-dami tayong babaklasin. Kailangan matapos natin to ng within 1 month, no? Para may space tayo dito sa garahe natin pag dumating yung Livin. Bale yan, halos nahugot na natin lahat. Mga engine support na lang kulang, tsaka yung mga shifter cable. Yung mga speedometer, clutch, nahugot na natin yan. Tapos, nasisimula na din tayo maglipat dito sa isang kotse, no? Hugutin natin tong coilovers na to, tapos baka isang pa muna natin siya dun sa Livin natin dito.
Or tingnan natin kung dyan or dun muna sa isa habang binubuo pa yan. Yun lang yung natapos natin ngayon. Hugot naman natin halos lahat. Ayun nga lang kasi may mga wiring dito na aftermarket. Pinag-aralan pa natin bago natin sila binaklas. Kaya ayan, yun lang yung natapos natin ngayon. Tapos naglinis na din tayo ng konti sa garahe natin. Ito itinabi natin. Tapos yung mga tools tinago. Itong sa Levin, ayan, kinabit natin tong condenser at saka yung radiator kasi daming napunta ditong aso. Hinangat-ngat nila yung iba nating gamit kaya ayan, naglinis tayo ng konti. Yung itsura ng Levin natin, medyo nagkakaliwanag na. Konti pa no guys, konti pa. Konting tiyaga pa at saka konting labas pa ng budget no. Yan. Yung flooring natin ito, yung mga pinagtatanggal. So medyo madami siya. Yan siya. Tapos sa loob naman halos kompleto na, yung doon na lang sa part na yun, yung may nabulok. Tapos ayan, test fit lang muna tayo ngayon. Kasi wala pa din naman tayo magagawa. Wala pa yung latero ulit natin. So nagligpit-ligpit lang tayo. Kasi nga sobrang gulo na ng garahe natin. Tapos ito, junk shop na to. Kunin lang natin to. Pag natabas to, okay na tayo dyan. Pwede na yung i-dispose. So medyo magluluwag tayo. Tapos ayan, mga lata niyan, benta din yan, junk shop. Dito naman, kinompare natin yung socket nito, no? Kaya tagal tayo dun sa kabila. Kasi ito, dahil dito, fuse box number 8. Pag number 8 kasi, ang alam ko, Japan din yan. Katulad nung nasabi ko nung huli, nung binubuo natin yung Euro 1 natin, nung sinasalpak natin yung harap, napansin ko na 8 yon. Pero yung sa Euro 1 natin, 8 lang yung cover niya, pero itong ilalim is 7. Yung isang to, kabaliktaran naman siya. Ito 8 siya hanggang ilalim kasi ito. Sa 7 walang ganito na fuse box. Ito wala to dito. Lahat sila nandito sa side na to. Yun yung pinakaiba. At check natin yung harness natin dito kung tama mo ba nga yung sinasabi ko. Yan oh, dami natin pyesa. Dami, ang gulo. Ang gulo, sobrang gulo. So siguro bukas paglalaanan ko to ng oras para malinis kasi hindi pwedeng ganito kadumi. Tapos itong mga bumper, ayan pa, isa pa yan, ang lalaki. Hindi natin alam kung saan ilalagay. Siguro pagawa tayo dito ng ano, no, sabitan, mga bumper. Saan na ba yung fuse box natin? Kung makita yung fuse box ayan o, nakita na natin yung fuse box natin. So ito yung number 7 na sinasabi ko. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, magkaiba sila. Ito 7, ito 8. Pag binuksan natin to, ito yung itsura niya. So kung mapapansin nyo, wala tayo ditong fuse sa ilalim. Ito, nasa ilalim yung iba. So yun yung pinagkaiba ng 7 at 8. Ito local, ito Japan. Ito local, ito Japan. So pag nilipat natin yung laman nito, kasama buong harness kasi kaysa mag-repin pa tayo and magpalit pa siya ng fuse box. So hugot na lang lahat, then lipat. Tapos ayun, goods na. Sana umandar pa siya, no? Hindi, pero andar yan guys. Maniwala at manalig lang. Tapos sa loob nito, gulo din. Ayan. Nililinis na natin siya ng pakonti-konti. Hindi lang natin malinis lahat kasi dito pa yung harness niya. Ayan. Hugutin din natin to. Pag hinugot yun, buo. Kasama yung mga power windows, etc. Yun muna yung update natin ngayon sa girain natin tsaka sa mga pina-project natin. Dins lang tayong konti kasi talagang ang hirap na gumalaw. Tapos yung ano natin, no, cherry picker nilagay na natin doon sa likod. Yung makina nga pala natin, andito sa likod naman. Ayun siya. Yung makina natin dyan muna habang binubuo natin itong mga to. Hindi natin kayang pagsabay-sabayin pero tingnan natin kung makukuha natin yung makina doon. Tapos isang pa natin, baka sa taas na natin isang pa yun. Ang gulo talaga. Napakagulo. Tapos yan o, may mga fan pa tayo dito, nagkalat pa. Saan natin ito paglalalagay? Hindi ko din alam. Yan dyan muna. Ayan o, may mga axle pa tayo dyan. CB joint. And madami pang iba. Hindi na natin ipinost yung iba, no? Kasi nakakatamad na mag-buy and sell muna. Tapusin muna natin itong mga to. Tapos saka na lang tayo bumawi ulit sa magbebenta ng parts pag nakatapos tayo and pag may space na tayo.
Kasi sa ngayon talaga, sobrang full pack tayo. Ayan o. Bang! 111 lahat yan. Tapos dito, 111 din. Hindi pala, may konting 101. Sa ngayon, yan muna. Tapos nilinisan lang natin tong NMAX natin. Ayan. Abangan nyo yung project natin na Euro 1 and itong Levin. Sana matapos na siya, no? Medyo naubusan na tayo ng laman ng bulsa. Ang sakit. Ang sakit talaga. Ayan o. Hinila pa natin yung harness dyan. Tapos yung gastos natin, napakasakit. Sinalpak lang natin to. Tapos tinitignan ko yung mga clearance niya. Ayan siya. Doon sa luma nating fender, itong part na to, dikit na dikit siya. Bagsak na bagsak. Tingin ko dahil dito yun. Sa shock tower natin, bagsak na kasi. Tapos yung sa kabila, okay na okay siya, no? Yung fitment niya. Ayan. Hindi pa lang to naikabit ng ayos, pero ayan siya. Medyo malapit yung clearance niya. Eh, yun yung hinahabol natin. Yung malapit yung clearance. Hindi lang natin to na-align ng ayos kasi hindi pa natin siya hinigpitan. Ganyan lang muna. Pang samantala. Kasi di pa naman din natin siya ikakabit. Siguro sa kana, no? Ito yung sinasabi ko, no? Dumikit na siya dito. Di ba? Kahit pa paano, maganda na yung alignment natin. Hindi na siya pilit. Katulad ng dati. Pilit na pilit. Tapos, ayun. Yun lang naman yung pinaka-update natin sa garahe natin. Linis din lang tayo ng konti. And ilang araw din tayong hindi nakapunta kasi wala tayo ng buong weekends. May mga lakad tayo ng personal. Hindi natin tumasikaso agad. Sana ito na yung sunod. Ito yung sinasabi ko guys, no? Yung sa firewall. Yung sa kabitan na cock and pinion. Ayun siya. Hindi ko alam, parang niremedyohan lang yan. Kasi hindi naman ganyan yung itsura ng stock. Tingin ko niremedyohan lang yan para lang maipasok yung rack and pinion. Eh, papalitan din natin yan. So sa nose frame, ganda. Ganda. Konting ayos na lang dito. Hindi nga lang siya napagsakto ng shoot na shoot. I mean yung 100% katulad nung nakakabit. Pero okay na ako dyan. Ang mahalaga sa akin, maayos yung pagkakasampa and magmamount siya ng maayos nang walang magiging problema. Hindi katulad nung last time na talagang pinilit natin ng pinilit. Hindi dapat ganun, no? So, ayan. Okay na tayo dyan. Hanggang sa next video na lang, guys. Baka sa next video tapos na to. Or sinasampa na natin yung makina natin dun sa Euro 1. So, may mga kukunin pa tayo ditong parts, yung mga bracket nung canister, mga brake lines. Ito kung makikita nyo lahat ng brake lines, sinugot natin lahat. Tapos yung hydrovac, hugutin din natin yan. Pang ilalim, lilipat natin lahat na nandun. Tapos ayan, yun lang muna guys. Hanggang sa next video na lang ulit. Abangan nyo yun. Thank you. Peace out.